Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's mabilisan lang. Nag-post etong si Congressman Kiko Barsaga o dyan sa kanyang Facebook page. Sabi niya na siya ay kinasuhan ni Marcos ng sedition at rebellion. Ayan mga kababayan, Marcos filed sedition and rebellion case against Congressman Kiko Barsaga. Ang kanyang post ay meron ng 9,500 reactions at 1,600 comments at isinyer po ng 269 times. Ayan po mga kababayan. Tingnan nga natin yung reactions ng ating mga kababayan. Nako, karamihan pala natawa. Ayan, yung karamihan po ng reactions ay laughing emoji. Karamihan po ng reactions ay natatawa, 5,000 po. At meron pong nag-thumbs up na 1,800. Meron naman pong naiyak na 1,600. Ayan mga kababayan. Dami pong comments, 1,600. At kung babasahin po natin, ay marami po ang nakikisimpatya kay Congressman Kiko Barsaga. So yun po yung mga DDS. Alam niyo naman ang mga DDS, kapag ikaw ay kumontra sa gobyerno, tuwan-tuwayan sila. Talagang idol kanila. Kapag kinontra mo ang gobyerno. Alam naman natin, itong si Kiko Barsaga, talaga namang kinokontra niya. Hindi lamang si Presidente Marcos, kundi lahat ng kaalyado ng Presidente. Ito nga, tingnan natin yung ilang mga post ni Kiko Barsaga dyan sa kanyang Facebook page. Ito yung huli niya, yung speech niya. Tungkol sa nalalapit na November 30 ata ito eh. Yung kanya, hindi. November... ito kasabay ng rally ng Iglesia ni Cristo. Sandali ito paparinig ko sa inyo. Kaso may sounds ata ito eh. Kaya ba't kasi nilalagay yun ng background music yung mga imbis na na lang eh, dapat speech na lang, may background music pa eh. Kaya hindi tuloy natin mai-share. Kasi baka makapiright tayo. Ako kapag may sounds hindi natin ipi-play. Pero pwede ko i-play pero i-mute lang natin. Ulitin ko nga. My fellow citizens, there will be large... Meron mga kababayan, meron pong background music. Kasi pampaganda yun eh. Pampaganda yung background music na yun eh. Kaya ang hilig nilang gumawa ng ganyan na may mga background music. So, ito mga kababayan, meron namang subtitle. So, ipi-play natin at babasahin na lang natin yung subtitle kaysa naman makaka-copyright tayo. Ito mga kababayan, kaya nadidimanda eh. Tingnan nyo kung ano na naman ang sinasabi nito ni Congressman Meow Meow. Ayan po. My fellow citizens, there will be large protests again this month. Okay, so meron daw protest. Malalaking protesta. Ngayong buwan na to, buwan ng Nobyembre. Yan. President Marcos and House Speaker Martin Romualdez have not been imprisoned for their crimes and are still in power. So yun yung sinasabi ni Kiko Barsaga. May kaso na ba? May kaso na ba si Presidente Marcos saka si Martin Romualdez? Kasi ang sinasabi niya, hindi pa nakukulong. Etong dalawa, si Presidente Bongbong Marcos at etong si Martin Romualdez. Siyempre, bago ka makulong, kailangan makasuhan ka muna. Alam ko walang kaso eh. May kaso na bang na-file kay Presidente Marcos at kay Martin Romualdez? Wala naman, di ba? Wala. Paano makukulong yan kung walang kaso? Di ba? Nangyayari kasi puro pintang lang eh. Wala naman tayong naririnig na talagang literal na kinasuhan si Presidente, si Martin Romualdez. Merong nagturo kay Martin Romualdez, etong si anong pangalan nun? Si Utesa. Tama ba? Utesa ba yun? Pero mga kababayan meron ako narinig na balita na magre-recant. Babawiin ni Utesa. Utesa ba yun? Check ko. Para malinaw. Ito mga kababayan, hindi pala Utesa, Gutesa pala. Gutesa. Etong si Orly Gutesa. So, nag-post po si kaibigan nating si Mark. At ito yung news update. Ang sabi ni Senator Amy Marcos na itong mga witnesses, including
Orly Gutesa. Ito yung witness ni Marcoleta na ibinigay sa kanya ni Defensor. So yung kanilang sabuatan ni Defensor. Inilabas nila si Orly Gutesa at magre-recant na. Yari. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ano na, Marcoleta at Defensor. Kapag ito nag-recant, yari kayo. Ayon kay Amy Marcos, magre-recant si Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes. At ito naman si Martin Romualdez na supposed to be ay magiging VIP witness, umatras po at hindi po dadalo sa hearing. So yan po yung mga updates, yung mga pasimpleng updates kinukuha natin para at least mapagduktong-duktong natin yung mga nangyayari. So itong nagtuturo kay Martin Romualdez, wala mag-recant. So wala talaga may ikakaso kay Martin Romualdez sa ngayon. Lalong-lalo na kay Presidente Bongbong Marcos kasi wala namang nagtuturo kay Presidente. Nasangkot siya dito sa mga anomalya, dito sa mga kickback, dito sa mga pagnanakaw sa gobyerno. So paanong makukulong? Di ba? Congressman Kiko Barsaga. Kasi sabi niya President Marcos and House Speaker Martin Romualdez has not been imprisoned for their crimes. Wala ngang kaso walang kaso. Nauna ka pa nga makasuhan. Nako. Nauna pa nga kasuhan na itong si Kiko Barsaga. Tuloy natin. And are still in power. Si Martin Romualdez nag-design na bilang speaker. Pero congressman pa rin. Si Presidente Marcos, siyempre nasa kapangyarihan pa rin wala na mga problema kay Presidente Marcos Di ba? So it is once again our duty to take to the streets. So sabi ni Kiko Barsaga, ito duty natin na pumunta na naman sa kalsada. Dali natin yung ating mga hinanaing sa kalsada. At ayan mga kababayan, and march against the corrupt politicians. So nananawagan na naman itong si Kiko Barsaga na pumunta sa kalsada at magmarcha upang labanan itong mga corrupt politicians. Ayan. Hindi ko piniplay yung video mga kababayan kasi may music may background music, baka maiyak tayo Ewan ko ba't nilalagyan nila ng mga background music pa yan, pwede namang hindi Kasi pampaganda kasi yun Iba ang dating kapag may background music, parang ang dating mo talaga bayani, di ba? Kapag nagsasalita ka. So ito, that destroy our nation. Yung mga corrupt officials daw na nagsimisira sa ating nasyon. So punta raw uli sa kalsada. Yan mga kababayan. Nako. Meron akong in-skip mga kababayan kasi graphic na yun pinakita na Kiko Barsaga na meron daw ginurgor ang Marcos administration. Doon po dyan sa rally. Rally to nung karaang September 21, yung magulo. Yung dyan po yung sa May Menjola. So, hindi ko na pinakita. Kasi graphic siya mga kababayan. At ito, yung during the last protest, ayan mga kababayan, nangyari nung huling protest. So, be prepared to defend yourself. Maganda kayo at protektahan ang inyong mga sarili, depensa ng inyong mga sarili. Ayan. Itong PNP raw ay hindi nandoon para protektahan kayo. Nako. Iyahin ko na lang to. Pag inedit ko to, lagyan ko na lang ng i-blur ko para graphic. Graphic kasi. Maano tayo against community guidelines. At ito raw PNP ay willing to arrest and even gurgurin kayo. So grabe to sinasabi ni Kiko Barsaga. Kaya ito nakasuhan ng inciting to sedition at rebellion. Kasi pinagbibintangan niya itong PNP. At protektahan daw yung mga corrupt politicians sa kapangyarihan. So yun daw ang ginagawa ng kapulisan. To protect the corrupt politicians in power. Kaya kinakailangan daw
gumante para dun sa mga nagurgor. So yan po yung sinasabi ni Kiko. Kinakailangan igante at ngayon daw ay magpoprotestang muli. Diyan sa Forbes Park sa Dasmariñas Village. Ayan, babalik na naman sila. Ayan mga kababayan. Kailan yan? November 16 to 18 from 10 p.m. onwards. So magkakaroon na naman sila ng rally dyan sa harap ng Forbes. November 16 to 18, 10 p.m. onwards. Yan ka na naman eh. Yan ka na naman eh. Tapos darating ka alas 11. Sila Banatbay, mga banateros nandun. Magagalit na naman sa'yo si Banatbay eh. Kasi darating ka alas 11. Magpapa-interview, sabay lalayas. Siguro pinakamatagal na 1 oras mo dyan, aalis ka na eh. Tapos kasi maglalaro ng computer yan doon maglalaro ng games doon sa computer. Ayan ang panawagan ni Kiko Barsaga. Know that only through our sacrifice could we bring positive change in our country, sabi ni Kiko Barsaga. We shall bring justice to our country. Wala na bang kasunod? God bless you all. Ayan po yung speech ni Kiko Barsaga. Hindi ko po pinlay kasi may background music eh. Baka maka-copyright tayo. O dahil sa mga sinasabi ni Kiko Barsaga, ayan pinagbibitangan si Marcos na nag-file ng sedition charges at rebellion charges laban sa kanya. Sino ba ang nag-file? Ito pa, bagong post niya. Inakusahan daw ng Marcos administration, Senator Marcoleta at BP Duterte of destabilization at inutusan daw ang AFP na mag-imbestiga. Ayan mga kababayan yung post ni Kiko Barsaga. So ito mga kababayan yung subpoena. Alright? Okay, so pinost ito ni Jesus Falsis. Breaking cat news. Breaking cat news. Congressman Kiko Barsaga kinasuhan ng CIDG. So CIDG po ang nagkaso, hindi po si Presidente Bongbong Marcos. CIDG po ang nagkaso. Ang anong kaso? Inciting to sedition at inciting to rebellion. Okay. Hindi ka pwede maging congressman ng Republika ng Pilipinas at ikaw ay manawagan na sirain o durugin, i-break up itong republic by promoting secession of Visayas and Mindanao. Parang kasing talagang gusto niya magkahiwa-hiwala yung bansa, gusto niya mawasak ang bansa eh. Ikulong na yan at i-expel as congressman para hindi sayang ang 300,000 na taxes namin. Yun po kasi yung sahod ng ni Kong Meow Meow yung 300,000 plus. Ito po yung subpoena mga kababayan Lakihan ko para silipin natin yung nilalaman. Ito po, Department of Justice, ang pinasahan po ng reklamo, Office of the City Prosecutor. Ayan. At ang nagkaso po ay si Police Captain Aaron Blanco, CIDG MCIU Camp Brigadier General Rafael T. Crame o Campa Crame versus Francisco A. Barsaga alias Kiko Barsaga. Ayan po, ng Dasmariñas, Cavite. Ano ang kaso? Violation of Article 142, inciting to sedition, Article 138, inciting to rebellion. Both of the revised penal code in relation to Section 6 of Republic Act number 10175. Ayan, at natanggap na po ito. Received by Kiko Barsaga. Ayan po mga kababayan. Alright? So siya po ay iniimbitahan. Ayan under and by virtue of the authority vested in me by the revised Charter of Quezon City and existing laws and in connection with the preliminary investigation of the complaint filed, you are hereby commanded and required to appear before me at the office of the City Prosecutor, Justice Cecilia Munoz Palma Hall, DOJ Building, beside Hall of Justice Building, Quezon City, or Quezon City Hall Compound, Elliptical Road, Quezon City on the following date and time. So November 18 and 25 at 3 p.m. Ayan po yung yung imbitasyon sa subpoena. So ito yung kopya na na ni Kiko Barsaga. So yan mga kababayan, kinasuhan po si Congressman Kiko Barsaga. O ano kasi sinasabi?
Kung ano-ano kasi sinasabi, tingnan nyo sa kanyang mga post. Kung ano-ano sinasabi niya. Marcos, yung nakaraan sabi niya si Marcos din na may kasalanan. Kaya marami raw na salanta dun sa Cebu. Si Marcos sinisisi niya Sabi nga mismo ni Governor Pambari 4, 2019, yung mga flood control projects na karamihan doon sa kanilang lugar ay substandard at ghost projects. So walang protection. Yung flood control panay palpak. Na ang lalaki ng budget. So anong nangyari? Questionable. Ngayon yung iniimbestiga ng ICI. Pero ito si Kiko Barsaga, binibintang niya kay Presidente Marcos. Galit na galit kay Marcos. So bakit kaya? Pero dati, kampi to sa Uniteam Uniteam to Kung matatandaan nyo, nagsasalita yung tatay niya, si PD Barsaga. O si yumaong PD Barsaga, yung tatay niya nagsasalita kasi Lenny yun Lenny. Inago ba naman yung mic tapos nag-BBM. So, dati BBM to, ewan ko ngayon ano nangyari, bakit parehang kontra niya kay Marcos. Ewan ko kung sino nasa likod niya, pero sabi naman ni Sara Duterte, hindi naman daw niya pakawala etong si Kiko Barsaga. So, mga kababayan, yung update natin. Ayan po, nakasuhan etong si Kiko Barsaga. Imbis na kasi na tumahimik na lang. Ito mga kababayan, ito si pinsan niya raw o si Insan. Si Kap Nino. Pinapaalalahanan niya lagi itong kanyang insan. Si Kiko Barsaga na umayos at huwag ka magpadala sa mga DDS. Kasi baka nagagamit lang siya Ito pakinggan natin si Kap Nino. Up call, Kiko. Huwag kang magpadala sa mga tanga na mga DDS. Huwag kang magpadala sa mga tanga. Dahil nakakahiya ang pinaggagawa mo, Kiko. Wala na sa lugar. Kagaya niya, tatanong ka pa sa posting mo. Doon sa rally na pinapanawagan mo. Na sabi mo, pwede bang magdala ng mga airsoft sa protest bukas? O makukulong kami? Kasi may mga baril, batuta at riot shield sila. Hindi kawawa naman tayo. Normal ba yan sa isang congressman na sabihin mo na para bang tilang nag-uudyok ka, para bang iniingganyo mo ang mga tao na maghimagsi, para bang tila na gusto mo magkagulo lalo? Hindi normal na sa isang katulad mo yan. Hindi ka binoto dyan para magkaganyan. Up call. Okay, so yan, sabi ni Kap Nino, winarningan na si Kiko Barsaga. Tigilan niya na yung gano'n, kasi talaga nang-iinganyo siya na magkagulo. Kung ano-ano sinasabi niya, kaya ngayon ito nakasuhan na. Ayan mga kababayan, nakasuhan na ng sedisyon at rebellion. Etong si Kiko Barsaga at natanggap niya na yung kanyang sabpina. So malalaman natin, tingnan natin kung ano mangyayari after netong pagharap niya. Kailan siya harap? Sa November 18. Ayan, November 18 at 25, araw ng Martes yun. So, ayan, mga kababayan. Kasi, ewan ko ba? Sa totoo lang, alam niyo, itong mga congressman, kayo mga congressman, binoto kayo ng inyong mga constituents para kahit papano ay matulungan nyo sila na itaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Kaya ka nandiyan sa Kongreso, gagawa ka ng batas na makakatulong sa kanila, ikauunlad ng kanilang buhay. Pero kung ang gagawin mo, puro politika, puro paninira sa mga kalaban mo sa politika, ipatay tayo dyan. Para saan pa kayo ibinoto ng inyong mga constituents? Imbis na gumawa kayo ng batas na makatulong, di ba? Ayun ang trabaho ninyo Kaso, panay politika, puro paninira, puro pang-aaway, puro... Anong klase naman yung mga congressman na yan? Kaya, ayan, tuloy, nakakasuhan. Paano ngayon yan? Hindi ka na makapagtrabaho ng maayos yan. Sedition at rebellion. Naku. Kaya pag talagang sineryoso ng DOJ yan, yari ka, kulong ka dyan. Wala pong yan. Wala pong
piyansa yan sa pagkakaalam ko. Baka magtago ka na lang din katulad ni Bato. Hanggang ngayon, hindi na nagpapakita si Bato. Wala naman daw warrant of arrest, pero bakit nagtatago si Bato? Ano ba yan? So yun po mga kababayan ng ating update. Kinasuhan po ng sedition at rebellion si Kiko Barsaga. At sabi nga ng ibang mga DDS, ano to? Umpisa na ba to ng martial law? At talaga bang kung kukontra ka sa gobyerno, ikaw ay kakasuhan? Sa tagal-tagal ba naman na mga banat ni Kiko Barsaga, ngayon lang siya nakasuhan. Kumbaga siguro, sumusobra na kasi. Diba? Sumusobra na kasi. Siguro para matigil yung kanyang mga sinasabi na wala namang basihan, dapat patunayan niya sa proper forum sa korte. At nananawagan pa na pupunta na naman dun sa sa Forbes Park. Sa darating na November ano ba yun? 18 ba yun? 17? Wala talagang panggugulo lang ang naisip na itong mga DDS na ito. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.